Hello mga ka-apit, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ito naman po si Papa O, si OG Diaz. Ano pa nga ba ang lagi inyong inihirit sa amin? Ichika mo na! Dali! Ang inihirit sa ano? Oo, dito kami sa labas ng aming tinutuluyan dito sa LA, no? Oh, hinahanap nila wala daw tao sa likod. Oo nga, syempre wala silang visa. Ay! Ayan, at syempre, naku, eto na, nakakaloka, no? Ilan na yung nagtatag sa akin at sana raw ma-call out natin. Itong grupo ni Elias TV. Ay! Teka, di ba ginagaya mo yung sayaw niya? Oo, ginagaya ko talaga yung sayaw niya dahil unique, hindi ba? Kaya lang, syempre, yung sayaw lang niyang gagayahin ko pero hindi yung attitude. Oh, bakit? Ano nangyari sa attitude? Hindi, wala na siyang attitude. Mabait naman si Elias TV. Kaya lang nga, para yatang pagkatapos siyang umalis sa dati niyang manager at may pumalit na bagong manager, abay talagang tinambakan siya ng schedule. Oo, as in araw-araw meron siyang racket. Ay, edi ang swerte. Swerte siya, kaya lang hindi na ma-manage ng maayos. Ay. Oo, yung racket. Kaya araw-araw, ayan no, imaginein mo, ilang araw lang siyang walang trabaho. Katulad niya, no, merong nagtimbre sa atin, ano. May comment ako dito tungkol kay Elias TV. May performance siya sa nakasketch sa lugar namin sa Bilar, Bohol. Ng May 16, 9 PM. Binilhan sila ng plane ticket ng LGU ng 10 AM. May 15, tumawag kapatid ko na mayor ng Bilar, Bohol. At sabi nila, hindi raw ginamit yung ticket na binili ng LGU. Bumili sila ng last flight to Panglao, Bohol. At sabi ng kapatid ko, bakit last flight? What if ma-delay? Sabi nila, okay lang daw. The day of the event, na-delay nga yung flight at di na sila tumuloy ng Bohol. Ang daming taong naghintay at laki ng nagastos ng LGU. Sana mapag-usapan nyo sa channel nyo. At ipinakita pa sa atin na yung lugar kung saan ang dami-daming audience na naghintay dito kay Elias TV. Grabe daw. At yun nga, pagkatapos nito ay humingi ng dispensa mismo itong si Elias TV. Dahil nga sa nangyari, hindi sila nakasampa. Hindi naman ito isolated case. Maraming ganyan na nadidelay si Elias TV. No? Meron ng ibang mga racket na nagkaganyan? Yes. Hindi lang yan, maging sa kanyang contract signing ay ilang oras na late. Ang ending tuloy ay nag-walk out na yung mga press na inimbita. Contract signing yun para sa night? Sa isang show na dapat ay merong media coverage. Kaya lang, yung 7 PM, take note, naging 5 AM. So 10 hours nag-wait ang mga media kaya nag-uwian na raw. 10 hours? Yes, Diyos ko. I could imagine kung nandun ka. Ay, naku. Parang 2 hours na. Nagtatala ka na. Tatarayan ko talaga yan. Actually, invited ako dyan. So sa Manila yan. Kasi di ba si Elias TV na sikat siya sa probinsya. Dahil nga dun sa dialect niya, yung mga kanta niya, di ba? Iba rin yung dance step niya. At saka yung dance step niya. So itong nangyari na 7 PM ang schedule, 5 AM wala pa. Dun yan sa Manila na. Dahil. Ay, oh my God. Kaya di ba, buti lang hindi ako naka-attend. Kundi, Diyos ko. Ay! Dapat narinig nila ang talak ni OG Diaz. Diyos ko na, pag-iintayin mo ng gano'n, 10 hours. At wala ka na press. tuloy na nadat ng mga press. Hindi na, di ba press? Di ba dapat mas inaalagaan mo na harap ka sa press? Kaya mag-leave ka dapat ng good impression. Pero alam mo, hindi natin pinapagalitan dito si Elias TV, kundi yung management niya. Yun nga na yung gusto ko itanong sa'yo as a manager, kasalanan ba yan ng artist o ng handlers? Kasalanan niya ng handlers. Yung artist, pwera na lang kung merong may backstory yan na kung lumaki ulo, maiinitin ng ulo, yung ganon. Tapos may attitude talaga. Yun, pwedeng magkaroon ng problema ng ganon. Pero pag may problema na sa behavior ng isang talent, ang tendency ng manager ay huwag siyang kuhaan ng mga susunod na gig or ng mga racket. Kasi posibleng mapahiya na talaga sila.
Kaya sa management ng Elias TV, wag tanggap ng racket. Pagpahingahin nyo rin yung talent nyo. Hindi naman yung kalabaw. Oo nga. Diyos ko, tanggap. Di bali sana kung mamamatay na yun next week, di tanggapin nyo for this week. Diba? At saka na yung pagitan ng mga oras ng mga racket, no? Yung isang importante. Hindi, yung puro out of town. So yung mga flight ang inaayos mo. Kailan ba lilipad yan? Kasi, di ba, parang tipaklon yan, talon ng talon. Kunwari, Cebu, tapos Bohol, tapos Leyte, naku, Diyos ko. Very common pa naman yung nade-delay ang mga flights. Diba? Kaya kailangan talaga may allowance. Pero ano yung masasabi mo, meron ako nakitang isang TikTok na parang mas marami pa daw bodyguard si Elias kaysa sa mga politiko. Ay, yung isang video kung saan parang umattend siya ng graduation. Oo. Tapos parang ang dami-dami daw. Kanya ba lahat yun o bigay nung event organizer? Hindi ko alam. Diyos ko. Pagka ganyan, lalo kayong mapupulaan. Lalong hindi, Talaga ba? Magkakaguluhan namin siya. Excuse me, ha? Oo, busy rin kami dito sa graduation namin. Baka gumanon, hindi ba? Alam mo, para kung naririnig na yung sa likod natin sa Brenna, sino na naman yan, kuya? Diba? Baka huyo na kay Brenna si Elias. Ano naman si Elias Kahit ako nga, gusto ko rin intervene si Elias. Kaya lang talagang walang maibigay na schedule. Pero okay lang din naman sa akin yan dahil someday makakausap ko rin naman yan. Kaya lang, itong mga nagdaang araw, di ba? Puro mga complaints na ang nare-receive natin kay Elias. Kaya, Diyos ko, kawawa naman yung bata kung laging pagtatrabahuhin parang kalabaw, hindi ba? Hindi na niya ma-enjoy ang life. Parang hindi na future ang tingin niya sa araw-araw niyang paggawa ng racket. Kundi parang ba't ganito ang lagi nating sistema? Diba? Kaya sa manager, huwag lang komisyon ang ating iintindihin. Yung lagay ng ating talent. Iiwasan natin magkaroon ng attitude yan. Dahil sa araw-araw at yung puyat niya at yung biyahe niya, lagi na kanyang nararanasan. Dapat isaalang-alang natin yan. Yung health aspect na yun, no? At saka, yung image, di ba na? Yun ang image na number one pinapangalagaan yung mga manager. Wala nang kukuha kay Elias pagka ganyan lagi. Eto nga, magkakaroon pa rito sa US ng tour itong si Elias. Oo. Kaya nangangamba tuloy yung naku, baka naman Indianin tayo niyan. Naku, baka naman pagdating dito niya, wala nang boses. Naku, baka pagdating dito niyan, hindi na mukhang artistahin dahil ang dami ng pimples. Teka lang, Nay. Sa laging pagpupuya. Ilan yung kasama niya dito sa US? Ayan ang hindi natin alam. Hindi naman siguro 30 dahil lugi na yung show. Meron siya atang 5 show dito si Elias sa US. Wow, 5? Oo. Kailan yan? Diyos ko, ang ending nito, pag sa Manila pa lang o sa Pilipinas pa lang, bugbog na si Elias, ano pang kalusugan ang ibabiyahe niya rito? At saka na mahirapan yung mga promoter dito kung bad publicity ang kumakalat. Correct. Oo, ha? Kaya, Diyos ko, di ba na may show din dito yung SB19, saka yung Beanie? Yung SB19 daw ay malakas. Yung Beanie daw ay hindi gaano, pero baka lumakas din naman ang ticket selling. Pero ang pinaka-excited ng mga tao sa SB19. And speaking of SB19, Diyos ko, malapit nang mapuno ang June 1. Dahil ang May 31 ay punong-puno na sa... Sold out na. Sa Philippine Arena pa yan, ha? Congratulations! At manunood ka dyan. Yes. At pupunta ka sa backstage. Yes. Arte pa pa. Diba? So, abangan na natin yung mga behind the scenes. Yes, diba? dahil yan kay Miss Ana Puno at kay Oliver Caine. Yes. And speaking of Oliver Caine, siya rin naman ang nagdala rito ng pelikula ng How to Get Away from My Toxic Family. Yes! At first na nag-premiere dito sa Lumiere Theater sa Beverly Hills. Yes! At ito na nga ang mga kaganapan. Matagumpay ang world premiere ng How to Get Away from My Toxic Family sa Lumiere Theater sa Beverly Hills last May 18. Habang nanonood ng mga kababayan sa Amerika ay napapapitlag sila sa ilang eksena bilang nakaka-relate sila sa bawat karakter ng pelikula, lalo na sa karakter ni Zanjo Marudo. Kung andun lang si Zanjo ay nako, makakarinig siya ng panay papuri, maging ang ibang cast lalo na sina Susan Africa at Richard Kwan.
Abay, umiiyak ang iba ha, nang gigigil sa pamilya ni Zanjo at naawa rin at the same time dito kay Zanjo. Ganyan ang reaksyon ng mga tao. Ilan sa mga reaksyon nila ay ito. Alam mo, naiyak ako. Medyo masakit pa rin ang puso ko. Bakit? Eh, syempre, yan ang story ng bawat Pilipino, di ba? Kahit na sabihin natin na Phil-Am ako, nag-abroad din ako, nag-Singapore ako, tapos yung syempre, buhat mo ang lahat ng problema ng pamilya, tapos ikaw ang taga-tulong sa lahat. Umiyak po ba kayo? Ay, umiyak. Promise. Ang galing. Imagine yung lalaki umiiyak ha? Nauna siya umiyak. Iyak na rin ako. Ah, talaga? Maganda. Panoorin mo ito. It runs deep in your heart. Yung storyline. Hindi mo na lang aminin. Ba't ayaw niya aminin na storya daw niya yun? Kasi talagang dikit na dikit sa aming lahat. So sabi namin, ganun kami ng ganun. Not to say na hindi nyo dapat panoorin, pero it's a very sensitive topic. And we recommend that you guys watch it whether you're on the receiving end or the giving end of the story. I mean, that's the only way matatanggal ng toxicity sa pamilya. Napanood ko ang pelikula and I'm so impressed. From start to finish, I was looking for a loophole na wala akong makita. And that's perfection. From start to finish, oh my God. You have a little comedy, but mostly is the reality of being, supporting your family. Kaya, once again, ang galing-galing ng movie. It should be released abroad and for you to see it. Very touching siya. Talagang everyone dito sa US, sa abroad, at sa kahit sa itong bansa, kahit saan, makaka-relate. Kasi talagang pinagdadaanan ng mga OFW, pati na rin yung mga nasa Pilipinas na mga breadwinner, inaasahan ng kanilang mga pamilya. Sobrang napakaganda. You should watch it. Maraming salamat sa promoter nitong si Oliver Carne at sa July 30 naman ang showing dito ng naturang family drama pero mauuna muna sa Abu Dhabi, Dubai, Japan at iba pa. Kaya abangan. Diba? Talagang may mga nag-iyakan stars. Yung mga diba? Correct. Nag-iyakan yung mga tao. At the same time, nabubuisit sila. Oo. Sa pamilya, alam mo na. Sa July 30 po, sa Manila naman, ipalalabas ang How to Get Away from My Toxic Family. At exclusive yan, Nay, di ba? Yes. Sa SM Cinema. Yes. Yan. Kita-kits tayo dyan. Yes. At syempre, meron pa July 6 sa Japan. At meron din kami Abu Dhabi at Dubai. Wow! Kaya, ka lang na, ang dami mga nagtatanong din, bakit nga daw nauna pa sa abroad kaysa sa Pilipinas? Parang homecoming bali yung magiging dating nung How to Get Away from My Toxic Family. Kasi nga, isang OFW dito, si Zanjo Maruto. Tiyak na makaka-relate dito yung mga kababayan nating laging nagpapadala ng tulong, ng suporta, ng sustento sa kanilang naiiwang pamilya sa Pilipinas. Pero ano nga bang ginagawa ng pamilya ni Zanjo sa Pilipinas? Yun. Alamin. Ayan. Ito naman ay nilinaw ang fake news ni Ice Sigera. Na fake news? Buntis si Ice Sigera. Nakakaloka. Yan ay agad na pinabulaanan ni Ice Sigera. Pero yan ay nilalaro-laro lang naman ni Ice. Syempre dahil yan ay hindi totoo. Pero ang totoo ay talagang gustong magkaroon ng anak. Teka lang, Ice. Nilinaw din niya na belly fat lang daw yun, yung pinagbibintangan ng mga tao na buntis siya. Yung mga tao naman diba? Pero di ba na chika mo dati na may plano sila na may plano sila. Gusto nga mamili ng ng foreigner ni Ice tapos kanya yung yung egg. Parang wala pa yatang nagtatagumpay ngayon or namimili pa rin si Ice. Pero kayo mag-alala, no? Una, hindi si Ice ang magkikerry noon. Pero kanya yung, alam naman ako. Gusto. 5 na anak ko, tama na. Teka na, baka naman mamaya sa'yo yung galing yung sperm, Wow!
Ay, alam mo na ha. Matindi ang kamandag ko. Yes. Pag-isipan mo yun. Ang gaganda ng mga anak. Di ba? Yun. Pero yun ang antabayanan natin. Pero parang si Miss Liza din po yata yung yung magkikerry na. Parang yung isang plano nila. Yun na nga. And speaking of anak, ayan, ipinakita na rin finally nina Derek Ramsey at Ellen Adana ang mukha ng kanilang anak. Apakaganda! Pero parang babaeng parang babaeng Derek Ramsey. Babaeng Derek Ramsey. Actually, halo sila eh. Kahawig nga rin ni Modesto, ni Elias. Ni Elias. Diyos ko, diba? Apak. Ang ganda ng kanilang chemistry, sa bata. Diba? Finally, ay pinalabas na rin. Kung matatandaan natin, nung mga nakaraan ay nananatiling nakatalikod, batok, bumbunan, yung nakikita sa anak ni Derek at ni Ellen. Pero ngayon, dahil siguro sobrang kakyutan ng bata, ipinagmalaki na rin nila at pinagbanduhan na rin nila. Parang nakakahinayang na hindi i-share sa mundo yung ganung kagandang mukha. Diba? Kasi siyempre yung iba, diba? Maiintindihan natin, katulad ni Zanjo Marudo at ni Ria Atayde na hindi pinapakita yung mukha. Pero sa atin, nakita na natin, diba? Apakagwapo! In fairness, ang gwapo, grabe, nung anak ni Sanjo at ni Ria. Pero syempre, hindi rin nila ito ipinopost yung mukha talaga. Pero puro mga nakatalikod lang. Sa tagal mo sa show business, anong kadalasang rason ng mga artista? Bakit hindi nila pinapakita? Ngayon kasi sinasabi nila for security dahil naintindihan natin yung social media, dahil diba? nga, syempre, uso na yung identity theft. Diba? Kaya maiintindihan mo yung mga artista kung saan nanggagaling. Lalo na kung hindi naman showbiz yung bata or ayaw muna nila i-expose talaga, ay dapat na natin silang maintindihan at maunawaan kung saan sila nanggagaling. Malay nyo naman, eventually, ipagbanduhan din ni Zanjo at ni Ria ang kanilang anak. Ay, deserve din ng mundo makita yung bata. Apakagwapo. Katulad ni Ding Dong at ni Marian, diba? Diba? Wala namang nagsabi na hindi magandang blending nila. Yes. Tinan mo naman, ang ganda, ang gwapo ng kanilang anak. And ay, sa tingin mo, sa ganda ng batang yun, syempre maraming mga endorsers yung mabibighani. Papayag kaya si Derek at si Ellen na mag-endorse na yung anak nila at a young age? Alam mo, feeling ko rin, isa rin sa dahilan yan. Kasi baka rin may nag-uudyok kina Derek at Ellen na ilabas yung mukha kasi sayang naman yung mga endorsements, gano'n. Siguro isang dahilan din yan. Kasi, alam mo, maganda rin naman na yung bata pa lang siya, kumikita na siya, may sarili siyang pera, hindi ba? Para paglaki, kukwento na lang niya. Alam mo ba, nung bata ka pa lang, ang dami nang kumuha sa endorsement. Para siguro din, makita ng mga magulang ni Derek at ni Ellen, yung anak nila na, may commercial ni anak ko. Diba? Ganon. At saka mali mo, maging mukha ng produkto, di ba parang yung Gerber dati, yung mukha ng baby, di ba? Naging iconic na yun. Correct, Kaya, nako, ayan ha. Intayin natin ang marami pang mga larawan ng anak ni Derek at ni Ellen. Ha? Congratulations! Ayan. Di ba ganyan yung itsura ng bata ka? Hindi, yung kina Derek at Ellen lang ang pinag-usapan. Ayoko na makita yung mga itsura ko nung bata. Hindi, pakita natin. Kasi baka, alam mo naman, Loy, yung identity theft. Grabe ng pagkalat niyan. Kaya please, huwag nyo man nakawin yung mukha. Para may mag-i-interest, diba? Ayan. Ako kailangan nyo makita. I-research nyo po yung baby picture ni Nay Ochi. Correct. Hindi ako na magbibigay. Ha? Talaga ba? Hindi pala. Ako rin ang source. Na pinabuko mo namang sabihin ko yun para mapakita natin. Ayan. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lo, yung mga nanonood po sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na! Click naman yung subscribe button na dyan sa ibaba. At kung naibigan niyo po yung aming episode na meron kayong komento sa lahat namin chika, comment below, click the like button, huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag kinlik niyan kayong unang-una man-notify na meron kaming latest update. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Lo.
MAMALOI. Meron po tayong bagong vlog dyan. Ang isa na naman pong condo unit na natapos natin. Ayan, sana po magustuhan po ninyo. And thank you NB Skin Beauty and Wellness Center for our skin, face, body, and wellness. Kahit na nakatapat tayo sa araw, di ba? Nag-glow ang mga balat natin. Lalo na si nanay, di ba? Walang filter yan. Di ba? Thank you. Grabe, ending ginawa sa mukha ko. Yes. Kung ano man yung ginawa nila, alamin nyo na lang. Hindi ko alam yung mga terminology. Pag nagpupunta nga yung mga tao doon, ano ba yung ginawa nila OG Diaz? Di ba? Yun ang gusto ipagawa. Yung ilong ko talagang hindi ko pinagagalaw yung ilong ko. May pungsoy yung ilong mo na yan ang swerte, di ba? Nandiyan po sila sa Grandia Place sa tapat lang po ng ABS-CBN sa Mother Ignacia. And thank you Dr. JC Solis for our smile and Dr. Jessica D for our eyewear. Thank you po! Ayan, at syempre pa ang aking panayam pa rin sa mag-inang Brad Pitt. At sa 92-year-old niyang mother na nakakaloka. Si Brad Pitt at saka si Mami Pitt. Oo, diba? Panoorin nyo kung ano yung dynamics naman nila. Tsaka yung, ano ang sikreto ng mami niya? Bakit umabot siya ng 92 years old? So, may pinagbanahan si Brad Pitt, Nay. Alamin nyo, pati mga edad ng ibang kapatid ng nanay ni Brad Pitt. Ha? At syempre pa, syempre, halika rito. Maraming salamat kay Oliver Carne. Sa aming promoter ng How to Get Away from My Toxic Family. Kasama namin si Ernia Lim. Ernia Lim, yung pang-siyam na anak ni Mayor Lim. Kung away si Mayor Lim. At syempre pa, yung mga kasama natin dito sa LA, sa ating tour, yung mga kaibigan natin, si Lani, at si Alvin, si Tita Mary Ann, si Kina. Ayan, ang dami naming friends dito. Si Romer Gutierrez Haso, ang isa sa mga sponsors natin dyan sa ating premiere. RCC Staffing Solutions USA, para sa mga teacher po. At si Rose Santos ng White House Cares. Doon po sa mga NCLEX passers, dyan lamang po kayo mag-PM sa White House Cares. Ayan. At malay nyo, tumira kayo sa New York. Dahil dito na kayo magtatrabaho, di ba? At syempre, sino pa yung gusto natin pasalamatan sponsor natin? Island Pacific Supermarket. They are presenting sponsors. Yes. At marami pang iba. Syempre, maraming salamat sa ating mga kababayan na mahal nyo kami. At lahat sila nanonood ng Showbiz Update. Thank you so much. At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Osin Odi Diaz, yung lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag po tayong makakalimot magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi ninyong inihirit sa amin? Insika mo na! Dali! Nasa ending naman tayo. Baka naman pwede. Magpagbakasyonin mo rin ako. Baka naman pwedeng iba naman na yung ending. Ano? Sinong gusto mo ba? Ayoko. Parang pag siya nag-enjoy. Dax ka pala, Ernie Lim. Grabe. Parang ang saya nung niya, tawa niya. 69 na yan. Kaya yung edad niya lagi niyang ginagawa. Ha? Totoo ba?